sa ating bansa, dalawang okasyon ang popular na ipinagdiriwang sa buwan ng Mayo. Ang Flores de Mayo at ang Santa Cruz. Ang Flores de Mayo ay salitang Espanyol na ang literal na kahulugan sa wikang Pilipino ay mga bulaklak sa Mayo. Sa unang talata ng ensiklikal ni Papa Paulo ika-6 na Mensae Mayo, noong ika-29 ng Abril, 1965, ay sinabi niya, "The month of May is almost here, a month which the piety of the faithful has long dedicated to Mary, the Mother of Christ. Our heart rejoices at the thought of the moving tribute of faith and love, which will soon be paid to the Queen of Heaven in every corner of the earth. For this is the month during which Christians, in their churches and their homes, offer the Virgin Mother more fervent and loving acts of homage and veneration. And it is the month in which a greater abundance of God's merciful gifts comes down to us from our Mother's throne." Naging debosyon na nating mga Pilipino na kapag sumasapit ang buwan ng Mayo, ang Flores de Mayo ay ipinagdiriwang sa halos lahat ng parokya sa ating simbahan. Ang mga tao ay nagtitipon-tipon, lalo na ang mga bata, sa loob ng simbahan o sa lugar na itinalaga upang magdasal ng Santo Rosario. At katapusan ay ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Kung minsan, isang simpleng merienda ang inihahanda pagkatapos ng pag-aalay. Hiniwalaan na ang dibulong ito ay ipinalaganap ng mga misyonerong Espanyol dito sa ating bansa sa kalagitnaan ng ika-18 siglo nang ipahayag ang doktrina o dogma patungkol sa Immaculada Concepcion. Ang Flores de Mayo ay isang misyon na malapit sa puso ng mga Pilipino na tinatawag na Pueblo Amante Maria, ang bayang sumisinta Maria. Ito rin ay ang pagbibigay galang sa mahal na Birheng Maria bilang Diyos. Ayon kay Frederick Holweck, ang debosyon ng pag-aalay ng bulaklak sa buwan ng Mayo ay nagmula sa Roma, kung saan si Padre Latomia ng Roman College ng mga Jesuita ay nangakong italaga ang buwan ng Mayo sa Birheng Maria upang mapigilan ang immoralidad na nagiging gawi ng mga kabataang mag-aaral. Ang debosyon ay lumaganap sa buong mundo ng Romano Katoliko noong ika-19 na siglo. Sa buwan ng Mayo, kung mayroong Flores de Mayo, ay mayroon din Santa Cruzan. Ang salitang Santa Cruzan ay salitang Espanyol na Holy Cross sa wikang Ingles. Ginugunita sa Santa Cruzan ang pagtatagpo ni Reyna Elena sa tunay na krus ng ating Panginoong Jesus. Si Reyna Elena ay ina ni Constantino na isang convert sa Kristyanismo. Si Constantino ay naging emperador ng Roma at naging pangunahing leader na nagbigay pahintulot na maging opisyal na relihiyon ng kanyang nasasakupan ang Kristyanismo. Ang kanyang ina na si Reyna Elena ay naging matapat at masigasig din Kristiyano. 300 taon makalipas ang kamatayan ng ating Panginoon nang magpunta si Reyna Elena kasama ang isang may sakit sa bundok ng Kalbaryo, ang lugar na pinagpakuan sa ating Panginoong Jesus. Nang matagpuan nila ang 3 krus, ay kaagad niyang pinahiga ang taong may sakit sa mga ito. Tunay nga, ang may sakit ay gumaling nang madantayan niya ang isa sa 3 krus na pinaniniwalaang sa Panginoong Jesus Cristo. Ang pamilyar na kaganapan ng may Santa Cruzan ay ang prosesyon ng iba't ibang mga tauhan at sa huli ay Ang pamilyar na kaganapan tuwing Santa Cruzan ay ang prosesyon ng iba't ibang mga tauhan at ang huli ay kumakatawan kay Reyna Elena. Dala-dala niya ang krus na kumakatawan sa pagkatagpo niya sa tunay na krus ng ating Panginoong Jesus. Kadalasan ay may kasama siyang isang binata na kumakatawan naman sa kanyang anak na si Constantino. Sinasabing ang pinagmulan nito ay ang masayang pagdiriwang ng pasasalamat na
kasama ang lahat ng naglilingkod sa kanya, ang kanyang mga sagala sa pagkahanap ng Santa Cruz sa Jerusalem, na pinaniniwala ang tunay na krus ng ating Panginoong Jesus. Bago sumapit ang 3 araw ng Santa Cruzan, ay nagkakaroon ng nobinaryo bilang paggalang sa banal na krus. Ang Santa Cruzan ay hindi dapat maging isang palabas o pagandahan ng mga babae at ng kanilang mga kasultan. Kung hindi, ito ay isang paraan ng pagdiriwang ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para matubos ang sangkatauhan sa kasalanan. Ito rin ay isang paraan ng pagdiriwang ng yaman ng ating kulturang Pilipino. Ang Flores de Mayo at ang Santa Cruzan ay magkaibang pagdiriwang. Sa Flores de Mayo, tayo ay nag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen Maria, isang debosyon ng pagpapahayag ng ating pagmamahal at paggalang sa Kanya bilang Ina ng Diyos at ating Dingina. Ang Santa Cruzan ay ang paglalarawan o pagsasaduga ng salamat ni Reyna Elena ng kanyang pagkahanap sa tunay na krus ng ating Panginoong Jesus. Sa ibang mga parokya dito sa Pilipinas, ang Santa Cruzan ay nagiging highlight ng Flores de Mayo. Kaya naman, sa prosesyon ng Santa Cruzan, pagkatapos ng huling tauhan na si Reyna Elena, ay ang imahe ng mahal na Birhen ang kasunod, sakay sa isang karo. Nagtatapos ang pagdiriwang sa pag-aalay ng mga bulaklak, mga imno o berso para sa ating mahal na ina.